Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal, kawani, at pamilya ng hukbong katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, isang paring katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group ng Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Tuesday, October 14, 2025, ng ika-28 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin ng tunay na lakas at tunay na kalinisan. Ang unang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, chapter 1, verses 16 to 25, ay nagpapahayag ng kapangyarihan ng Ebanghelyo. Malinaw ang sinabi ni San Pablo, "Hindi ako nahihiya sa mabuting balita, sapagkat ito ay kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman, ranggo o armas, kundi sa Ebanghelyong nagbibigay buhay at nagbabago ng puso. Ngunit binalaan din niya tayo kapag nakalimutan ng tao ang Diyos at sinamba ang nilikha kaysa lumikha, lumalabo ang kanilang isip at tumitigas ang kanilang puso." Ibig sabihin, ang pinakamalaking kalaban ay hindi lang nasa labas, kundi nasa loob. Kasalanan ng kapalaluan, kasakiman at paglimot sa Diyos. Para sa mga sundalo, ito ay paalala ng tunay na lakas ay hindi lang nasa taktika at sandata, kundi sa pananampalataya at integridad. Para sa pamilya, para sa miyembro ng pamilya, ito'y paalala ng tunay na yaman ay hindi sa material na bagay, kundi sa pagmamahalan, panalangin at pagtitiwala sa Diyos. Sa ating Ebanghelyo, mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 11, verses 37 to 41, ay nagpapaalala sa atin ng kalinisan ng loob. Sa Ebanghelyo, pinuna ni Jesus ang mga Pariseo. Malinis ang panlabas ng kanilang mga tasa, ngunit marumi ang kanilang kalooban. Magbigay kayo ng kaloob mula sa inyong puso at malilinis ang lahat, na ang kabanalan ay hindi lang panlabas na anyo, kundi kalinisan ng loob. Puso na marunong magpakumbaba, magpatawad at magmahal. Para sa mga sundalo, ibig sabihin nito, ang tapang ay dapat samahan ng malasakit, ang disiplina ng gawa, at ang lakas ng kababaang loob. Para sa pamilya, nangangahulugan ito ng paglinis ng puso sa pamamagitan ng panalangin, pagpapatawad, at pag-ibig na nagpapatibay ng samahan. Kaya mga kapatid, huwag tayong mahiya sa Ebanghelyo. Ito ang tunay na lakas. Panatilihin nating malinis ang ating puso sapagkat mula rito nagmumula ang lahat ng ating gawa. Bilang mga sundalo at pamilya, tayo ay tinatawag hindi lang sa panlabas na disiplina, kundi sa panloob na pananampalataya at pagmamahal. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, pagpalain mo ang aming mga sundalo ng tunay na lakas, tapang sa laban, katapatan sa tungkulin, at kalinisan ng puso. Ilingid mo ang kanilang pamilya sa kapayapaan, pagkakaisa at pag-asa sa gitna ng hirap. Linisin mo ang aming mga puso, O Panginoon. Gawin mong gabay at sandata ang iyong Ebanghelyo upang sa bawat misyon at sa bawat tahanan magniningning ang iyong pag-ibig. Sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami
sa labanan. Amen.